Kapino sa kamilyon nga kantidad sa shabu ang nakumpiska sa 5 ka drug suspect atol sa buy-bust operation sa Turil, Davao City. Samtang mga suspect gikustudiya na sa Sasa Police Station. Ibrigada mo, Gib Maing. Dakpan sa masakop sa Sasa Police Station Drug Enforcement Unit ang 5 ka malalaki atol sa gikasang drug buy-bust operation pasado alas 10 sa gabi sa milabing adlaw sa Purok Nakada, Barangay Daliao, Turil, Syudad. Gila sa kapulisan ang madinakpan nga sila alias Ayan, 33 anyos, Dunay Kapuyo, alias Clyde, 30 anyos, alias Jan, 28 anyos, driver, alias Oliver, 50 anyos, Minyo, og alias Percival, 43 anyos, Dunay Kapuyo, nga susamang nanimuyo sa nisgutang lugar. Nasikop matod pa ang mga suspect diyang napalitan og usa ka pakete sa gituang shabu. Si alias Ayan ug alias Clyde sa pulis nga nagpakaron ining pusor bayer. Samtang sa susamang oras ug adlaw, nasikop usab ang laing 3 ka mga suspect nga nagpatsesyon. Nakumpiska sa manisgutan ang kinatibuk-ang 79.79 grams sa shabu nga dunay street market value sa kapin og kulang 1,437,220 pesos. Balhog na karon sa police station ang mauman dinakpan ug hikay ng pagpasaka og tukmang kaso batok kanila. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gib Maing, Brigada News. Tingkagol ang usa ka lalaki human madakpan sa otoridad nga gahupot og iligal nga armas sa Purok 2, Barangay Libay, Sibutad, Zamboanga del Norte. Narecover ang armas human sa gihimong search warrant sa kapulisan. Ibrigada mo, Julius Mondi. Tingkagol ang usa ka lalaki human madakpan sa mga otoridad nga gahupot og iligal nga armas sa Purok 2, Barangay Libay, Sibutad, Zamboanga del Norte sa may alas 8:30 kagabion. Gilan dinakpan nga si alias Picot hingkod ang pangidaron og residente sa nisgutang lugar. Gidakop kini pinagi sa search warrant atol sa gipahigayon nga law enforcement operation sa Sibutad Municipal Police Station. Nakuha gikan sa posisyon ang usa ka kalibre nga 45 nga pistola nga may 9 ka bala kasong paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition ang mapahamtang bato kaniya. Ang dinakpan ana karon sa Sibutad Municipal Police Station alang sa tukmang disposasyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Julius Munding, Brigada News. Mga musaka sa kabukiran dinhi sa North Cotabato ginapamonitor sa gobernadora aron malikayan ang mga grass fire. Mga volunteer responder ipailawom sa orientation isip katambayayong sa kampanya batok sa epekto sa El Nino. Ibrigada mo, Eva Molina. Gitahasan ni Cotabato Governor Emelu Lalatalinio Mendoza ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO ingon man ang Public Affairs Assistance, Tourism and Sports Development Division ug ang Cotabato Police Provincial Office nga pahugtan ang pagmonitor sa mga turista nga gasaka sa kabukiran dinhi sa lalawigan hilabi na ning panahon sa El Nino. Sa gipahigayon nga PDRRM Council Executive Meeting nga gipangunahan sa gobernadora, gibutyag niini nga angayang aktibo sa pagbantay ang mga Municipal Tourism Offices, Municipal DRRM ug Municipal PNP sa mga entry points pasaka sa kabukiran sa ilang mga lugar aron malikayan ang mga bush fires. May kalabutan kini sa nahitabo nga grass fire dito sa Barangay Gambudes, Arakan, Cotabato sa milabayng adlaw kun asa dakong kadaot ang namugna sa naasoy nga area. Nahimo usab nga sentro sa panagtagbo ang presentasyon sa nagkalain-laing lakang nga gihimo sa Integrated Provincial Health Office kun IPHO, Office of the Provincial Agriculturist kun OPAG, Office of the Provincial Veterinarian o OFVET o Department of Education aron nga matubag ang panginahanglanon sa Cotabateño hilabi na ning panahon sa hulaw nga gilaumang mulungtad pa hangtod sa Mayo niining tuiga. Mihatag usab og direktiba si Governor Mendoza kay PDRRM Head Arnolfo Villaruz nga ipailawom sa orientation ang mga volunteer responders sa mga barangay nga nakahuman og 15-day capacity training isip katambayayong sa kampanya batok sa El Nino sa lokal nga gobyerno. Report gikan sa Cotabato Province. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina, in the heart of changing lives, Brigada News. Nakatala ang Bureau of Fire og 3 ka insidente sa grass fire sa Coronadal City.
4,500 pesos na talang damyos. Ibrigada mo, Jed Sebanes Gape. Naglabot sa 4,500 pesos ang napagkit nga danyos sa nagluntad nga grass fire sa Barangay Paraiso, Coronadal City. Sa interview sa 95.7 Brigada News sa FAM Coronadal kay Fire Officer 2 Januela Dimafiles, Information Officer sa BFP Coronadal, ginpayag sini nga sunog ang pipila ka mga wires ang kuryente sa lugar, rason nga nagpagkit sang danyos. Gindugang pa ni Dimafiles nga nautod nga wires ang kuryente nga nahulog sa laya nga dahon ang posible ginumpisahan sa nasabit nga kalayo. Gilayo naman nga respondihan sang BFP ang nasambit nga insidente. Naibaluan nga 3 ka grass fire ang nagluntad sa Coronadal kahapon lamang nga adlaw. Panawagan naman sa Bureau of Fire Protection Coronadal nga tawag antes mag-video sa sunog agod makaresponde ang mga iniya. Ini si Brigada Jed Sebanes Gape, in the heart of changing lives, Brigada News. Lokal nga panggamhanan sa Cagayan de Oro nagsugod na sa pagpangandam sa Semana Santa. Publiko gihangyo na mutuman sa mga security measure nga ipatuman sa otoridad. Ibigada mo, Jackie Paclar. Usa ang malasag sa mga pilgrimage site nga nahimutang sa Barangay Kugman ang gadayuhon sa mga gapanaad matag Semana Santa. Busa nangandam na ang Barangay Kugman sama sa pagpanghinlo ug pagtaod sa mga suga sa mga Station of the Cross, pagtaod og tent ug pagbutang og mga portalet. Lakip nga ipabutang sa mga opisyal sa barangay ang mga drums nga adunay sulod tubig, simbako adunay mga grass fire nga mahitabo. Gataod tag suga para pud sa lamdag sa kahayag sa manaka puhon sa ato ang malasag. Og siguro since atong Sunday sila nagtaod until gahapon siguro karon ang last nila sa pagbutang sa mga suga sa kadalanan o kabahin sa ato ang Station of the Cross. Ug imong malantaw dito hinlo na gyud ang ilang atubangan pero di nato malikayin ang tapok sa mga kadahunan sa kadaplit. Samtang gipaniguro sa lokal nga paggamhanan sa syudad nga luwas ang publiko sa pagbalaan sa Semana Santa. Atol sa gihimong coordination meeting nga tali sa Disaster Risk Reduction and Management Department, Roads and Traffic Administration, Cagayan de Oro City Police Office, Philippine Coast Guard, City Fire District ug uban pang mga ahensya sa gobyerno, gihisgutan ang pagdeploy sa mga personahe gikan sa nagadaiyang buhatan. Wala tayo dakong kausapan sa itong mga guidelines, especially sa oras sa pag-upgrade o sa pagsarado sa itong mga pilgrimage sites, kaning sa Guadalupe o sa Malasag. Sa Malasag at pag-upgrade alas 4 sa Katlawon, then naman tayo gamay panghangyo nga sa alas 10 na ito isarado ang pagsulod. Sa Guadalupe, same, alas 4 sa Katlawon mag-upgrade, and then alas 5 na po sa hapon ang atong nakuha na last nga mosulod. Ang Roads and Traffic Administration magpatuman sa ilang traffic scheme sa mga lugar nga dagsaon. Didaan gyapon sa pagsulod ang mga salakyan, pasaka sa pilgrimage site, gawas sa mga emergency vehicle, marka vehicle ug sakinan sa media. Gawas sa pagpatuman sa traffic scheme nakaandam sab ang mga personahe sa RTA. Ilabi na ang pag-assist sa publiko panahon sa ilang pagsalmot sa Station of the Cross o uban pang aktibidad nga himuon panahon sa Semana Santa. Dahil pagkapareho ang ato ang traffic scheme last year og karon. So dalan tay adjustments nga himuon kay sa as per observation kung naman ko tay pagtugot labi na sa mga private nga sakyanan, so magdagsa na gidayon na. Not niini gipahimangnuan ni Andrade ang publiko nga kung usa ka pamilya ang muadto sa usa ka lugar, kung mahimo usa lamang kasakyanan ang gamiton, magdala sa emergency kit og tubig, ilabi na nga nasinatian ang grabing kainit sa panahon. Balita gikan sa Cagayan de Oro City, in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Libreng serbisyo gibit-bit sa probinsyal nga panggamhanan sa Agusan del Sur alang sa katawhan na nagpuyo sa usa ka suok nga barangay sa Trento. Mga benepisyaryo nagpasalamat. Imbrigada mo, Christian Cabañas. Dako ang gibating kalipay sa mga katawhan sa Barangay New Visayas, Trento, Agusan del Sur. Human ang gipahigayon nga government on wheels sa provincial nga panggamanan niadto nakalabay nga Marso 15, 2024. Napahimuslan sa mga katawhan ang gitanyag nga libreng serbisyo gihatod gikan sa nagadang ahensya sa gobyerno sama sa libre nga check-up og libre nga ibot sa ngipon. Samtang nakadawat usab og libre nga liso sa gulay og bitamina ang mga katawhan
katawhan sa nasangpit nga barangay. Sa pikas bahin, may paabot usab og libre nga serbisyo ang mga national agencies sama sa SSS, PhilHealth, LTO, Comelec ug uban pa. May paabot usab og pasalamat si Municipal Mayor William Calves gumikan kay usa ang ihang barangay nga napili para bisitahon ang mga katawhan og bitbiton ang libreng serbisyo nga gitanyag sa gobyerno. Ang Government on Wheels, usa ka programa sa provincial nga panggamanan, mohatod og libre nga serbisyo alang sa mga katawhan sa tibuok lalawigan. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Christian Talimudaw Cabanyas, Brigada News. Hapsay na og luag ang kanhing kalsada nga gihimong parkinganan sa mga nagapamalit sa usa ka palengke sa sitio Kumalawit, Barangay Purikay, Lebak, Sultan Kudarat. Human kini giplastar sa otoridad. Ibrigado mo, Ian Alion. Dulot sa sunod-sunod na reklamo ng mga motorista dahil sa maling pagpaparada ng kanilang sasakyan sa harap ng talipapa sa sitio Kumalawit sa Barangay Purikay, kaya agad na ginawa ng hakbang ng Barangay Local Government Unit ng Purikay para muling banayan ang trapiko. Kahapon mismo si Barangay Chairman Emilio Caspillo na ang nanguna para obserbahan ang takbo ng trapiko na dati ay mistulang ginawang paradahan ng mga mamimili gamit ang kanilang service vehicle at motorsiklo. Ayon kay Chairman Emilio Caspillo, matagal na itong problema simula nang dumami ang mga talipapa vendors. Natural anya sa isang lugar, dagdag ni Caspillo, na may talipapa dahil malayo para sa mga taga-barangay Tagisa, Tran, Dato Caron, Kalamungog at maging sa Dato Blasinsuat ang pupunta pa sa pamilyang bayan. Ngunit kaakibat nito ang problema sa maling pagpaparada na kalimitan pa ginawang paradahan ang kalsada. Kaya ang resulta, hindi na maayos ang daloy ng trapiko sa nabanggit na lugar na minsay dahilan pa ng gulo. Pinapaliwanag namin sa mga dito, mga namimili na nag-set kami ng parking area para dito talaga yung proper sa loob na parking area. Kasi ito dito, at the same time, hindi man ito parking area talaga. Right of way ito eh. Kaya kahapon, kasabay sa isinagawang assessment, gumawa na sila ng parking area sa loob ng talipapa nang sa gayon ay wala ng rason para sa maling pagpaparada. Ang mag-agi, may space, tapos iwas traffic po. Sa ngayon, ayon pa sa kapitan, tis-tis muna ang mga mamimili at humanap muna sila ng tamang paradahan, lalo't pagsapit ng alas 4 ng hapon, unti-unti na nagsisimulang dumami ang mga mamimili, lalo't Ramadan ngayong buwan. Yan ang report mula dito sa bayan ng Libak, probinsya ng Sultan Kudarat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Kamulan 2024 sa Malay-Balay, Bukidnon, magsugod na. Abunda o pagpreserba sa kultura usalang sa ibida atol sa mga aktibidades. Ibrigada mo, Jen Golosino. Human sa subsob nga pagtrabaho o pagpangandam sa Provincial Engineering Office sa mga gitahas nga mga buluhaton agig pagpangandam sa pagsaulog sa Kaamulan 2024, gidagsa na sa publiko ang mga nagkadaiyang suroyanan diya sa Kaamulan Park, Malay-Balay City, Bukidnon. Regular ang gihimong paglibot sa Kaamulan Park ang area kung kadaghanan sa mga aktibidades sa maong selebrasyon masaksihan. Nahatang na usab og katumanan ang pagpanindot at bangsa horse barn duol sa provincial playground, samtang kumpirmado na og gipaila na usab ngadto sa publiko ang 15 ka parisan sa ipahigayon nga laga daw maama ta Bukidnon, kundiin duna nay kalainan sa niagi sanglit usa na kini ka presentasyon og dili kompetisyon agig pagpakita sa abunda og pagreserba sa kultura, kinabuhi og pamatasan sa 7 ka tribo nga gilang kuban sa Talaandig, Umayamnon, Tigwahanon, Higaunon, Matigsalog og Manubo. Kahibaluan nga formal nang pagabuksan ang maong selebrasyon karong umaabot Marso 23 tuig 2024 nga mulungtad sa usa ka bulan ug giawhag ang tanan sa pagsaksi og pagduyog sa maong selebrasyon. Balita gikan sa Malay-Balay City, Bukidnon, in the heart of changing lives, kini si Jen Golosino, Brigada News. Padayon gihapon ang Kabrigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabak. Alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabak.
Mamahimo ka mo magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 0000557607131. Ug alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao ka na ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Dil Bartolaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.